Magandang araw po, Luzon, Visayas at Mindanao, sa lahat po na nakatutok sa atin. Update tayo. Hindi naman pala mistreated si Digong, oh. Ang ganda ng lagay niya sa loob ng chartered plane, ka-coffee. Nakasakay na ito at very relaxed. Huwag kayong mag-alala, ka-coffee. Maganda po yung sitwasyon ni Tatay Digong. Ayan, oh, tinan mo, oh, nakaslouch pa yan, ka-coffee. Parang ano tawag natin dyan pag sa aeroplano, naka-business class. Actually, more than a business class ito dahil solo niya yung aeroplano, ha. May mga kasama lang siya dyan. Ito po yung magdadala sa kanya papunta sa The Hague. Ang bali-balita, dadaan daw muna yan ng Dubai. Layover siguro ng ilang oras and diretso na po yan sa The Hague. Maganda rin ang kulungan niya doon, ka-coffee. May nag-circulate kanina, may computer pa nga sa loob na magiging kulungan niya doon sa The Hague habang lilitisin po ito. Unless may magbago. Kasi may balita tayo na may TRO na raw po na inilabas itong Korte Suprema. May temporary restraining order na raw po, na-grant daw po yan yung petition nila Torion, nila Bato, nila Digong, no? Para sa TRO na itigil na yung pagbibigay ng assistance ng Philippine government dito sa ICC. Pero hindi ko alam kung ibig sabihin din ba ng TRO na yan, wag nang lumipad. Kasi naka-board na sila, ka-coffee. Ayan, no? Ang ganda na nga ng sitwasyon nila dyan, no? Very relaxed na, nakakapagpahinga na itong si Tatay Digong dahil medyo pagod din yan, ka-coffee. Siyempre, nangampanya pa yan sa Hong Kong. Pagdating ng Hong Kong, ayan, dumating sa Pilipinas na aresto, medyo hindi maganda yung sitwasyon dyan sa loob ng Villamor Airbase. So medyo pagod na yan. Hayaan nyo muna magpahinga, ka-coffee, makarecover dahil 80 na naman yan, ka-coffee. Yan si Digong. So hindi po totoo, fake news po yan na mistreated si Digong dahil kung kanyo makikita, napakaganda po ng kanyang sitwasyon. Napakaganda po ng kanyang eroplano na magdadala sa kanya at para papanagutin siya sa mga kasalanan niya nung siya ay naging presidente pa at siya ay mayor dahil alinsunod po yan sa warrant of arrest na inisyu ng International Criminal Court dito kay Digong. Hindi pa nakaka-take off as of the moment, ka-coffee. Ginagawa natin itong video na to. Hindi pa po nagti-take off yung eroplano na yan. Baka kasi biglang malapelikula, no? May tumawag doon sa controller o kung sino man yan ay abort yung pag-take off na yan. Pero already set na po ito. Parang settled na lahat, ka-coffee. Hindi ko alam saan nakalagay mga bagahe. Yan, mukhang ready na sila dyan sa chartered plane na yan. Bibiyahin na po yan. Bago yan, ka-coffee. Dito medyo may komosyon kanina habang sinasakay po yan kasi isinakay yan sa bus. Bago siya sumakay dyan sa chartered plane na yan, medyo matindi-tindi ang tension dyan. Di sa labas, ka-coffee, syempre may mga nagkikilos protesta na mga supporters po ni Digong. Ayan, paakyat po siya sa chartered plane na yan. Kanina lang po yan, ka-coffee, no? Ayan, naka-ready na nga siya dyan. At ang kasama niya dito sa litrato ay si Mijaldea ito dating ES ito, ka-coffee. Mijaldea, very close ito sa pamilya Duterte. In fact, siya yung madalas na tinatawag ni Hanelet, no? If ever meron siyang tanong or whatsoever, no? Meron din kasama sa likod, may naka-uniforme po ng Philippine National Police. Mga officer ito, ka-coffee, dahil makikita mo naman dito, may ang tawag natin dyan, insignia. May mga official po yan. Yung dalawang police na nasa likod, hindi ko alam kung anong opisina yan, hindi natin sila kilala. And then meron po naka-white na parang naka-uniforme, ka-coffee. Hindi rin natin kilala kung sino yan. And then meron pong isa dito, mukhang taga-Interpol yan, yung lalaki nakaitim, no? Yan po yung laman nitong chartered plane nito. Maluwag pa, pwede pa. Yung mga gustong sumama, ka-coffee, no? Pwede pa kayo sumama dyan kay Digong. And update rin, ka-coffee. Ngayon nakita lang natin ito kasi hindi na tayo tumayo Naka-monitor na talaga tayo dito. Si Pangulong Bongbong Marcos po ay expected to hold the press briefing in Malacanang on the recent arrest of former President Rodrigo Duterte. 17 minutes ago, ka-coffee, itong balita na ito. So ang tabayanan din po natin, magkakaroon po ng speech si PBBM kasi sinisisi nila si PBBM na kung tutuusin, walang kinalaman si PBBM dyan dahil itong krimen na to, ginawa yan 2016 to 2019. Administrasyon po ni Digong yan, hindi na isama na lang din yan during the term of Mayor Duterte. That time, mayor pa siya ng Davao. Ganyan, dyan na commit yung mga krimen na yan. So walang kinalaman dyan si PBBM. May punto si Enrile sa sinasabi dito ni Enrile. Wala magagawa si PBBM dyan. ICC na yan Kung sa Pilipinas yan baka magkaroon pa ng kontrol ang presidente dyan. Pero usapin na ito ng ICC, ka-coffee. ICC na ang kumilos dito. Kumbaga, daw siguro meron kasi discretionary daw yung pagbibigay ng tulong sa ICC, pero wala, ikaw ba ipagtatanggol mo ba yung kaaway mo, di ba? Actually hindi kaaway yung nilait-lait ka, tinawag kang bangag, tinawag kang weak, ipagtatanggol mo ba yan? Di ba? Parang ang hirap naman yan. May statement si Enrile, ka-coffee, kanina, hindi ko lang makita, no? Pero ang punto ni
And really doon, walang kinalaman si PBBM dyan. Kayo din may kasalanan yan eh. Binigyan kayo ng notice, binigyan kayo ng pagkakataon na ipaliwanag nyo yung sarili ninyo, hindi nyo ginawa. Anyway, sige, ito. Nakita ko na yung statement ni Enrile, no? And I quote him, "The current legal problem of former President Rodrigo R. Duterte is not caused by Philippine laws." Malinaw. Kung ano man po yung problema na dinaranas ngayon ni Digong, wala pong kinalaman o hindi po dahil yan sa problema sa batas natin sa Pilipinas. His legal problem is caused by laws enforceable by the International Criminal Court. It is not correct to blame the Philippine government for the current legal problem of ex-PRRD. Exactly. Ang nangyayari kasi ngayon, ang mga DDS, sinisisi nila itong gobyerno ng Pilipinas. Anong kinalaman ng gobyerno ng Pilipinas dyan? ICC yan. It is not correct to blame the Philippine government for the current legal problem of ex-PRRD. His lawyers should endeavor to secure a copy of the ICC charges against him so that they will know why he was ordered to be arrested by the ICC. Philippine domestic laws have nothing to do with his current legal problems. Exactly. Ito nga yung punto ko kanina. Anong ginawa ng mga abogadong magagaling ni Digong? Dapat sisihin yung mga abogado niya. Anong ginawa ninyo para ipagtanggol si Digong? Ibig sabihin, hindi kayo magagaling. Hindi kayo effective o magagaling lang kayo sa social media. Magagaling lang kayo magpa-interview sa media pero sa totoong buhay, hindi talaga kayo magagaling. Kasi kung magagaling kayo, hindi aarestuhin yan si Digong. Hindi mangyayari yan kung anong dinaranas niya ngayon. O baka kasi, puro lang kayo pa-interview. Diba dyan lang kayo magagaling. Asa si Harry Roque? Diba napakahusay ni Harry Roque na international lawyer? Asaan siya? O baka siya din ang sinisisi na nagpahamak kay Digong? Dahil pinagkampante niya yung kampo ni Digong, kesyo wala daw red notice, etc. etc. dito kay Digong, tuloy, umuwi tuloy. Asaan si Panelo? Anong ginawa ni Panelo? Mas okay pa tong si Torion eh. Si Torion, mabilis kumilos o tumakbo agad ng Korte Suprema nang hingi ng TRO. In fairness kay Torion, sa mga DDS yan, huwag nyo nang pakawala si Torion, tinutulungan kayo. Pero asaan nga yung magagaling na abogado ni Digong na pinaabot pa itong sitwasyon na yan? Hinayaan nyo pa na maaresto yung tatay ninyo. Asaan yung mga abogado? Nalusutan ba kayo? Kung palpak yung abogado ninyo, huwag nyong isisi sa gobyerno ng Pilipinas. At lalo na kay PBBM. Anong kinalaman ni PBBM dyan? May kinalaman ba si PBBM doon sa krimen na ginawa ni Digong? Doon siya presidente pa dyan sa tukhang na yan? Wala naglalabasan ka coffee, mga biktima ng tukhang, 3-year-old, 15-year-old, 17-year-old boy. Ang dami, mga inosente. Naglalabasan ngayon. In fact, nagkilos protesta pa yung iba dyan sa Welcome Rotonda. At gusto nilang makulong si Digong. Diba? Ito yung mga biktima ng tukhang naglabasan. Yun yung mga hidden prison nila. Yung mga bata, inosente. Sabi diba ito, collateral damage. Mga pamilyang naghihinagpis dahil sinugi ang kanilang kamag-anak na hindi nabigyan ng due process. Mga suspect pa lang yan. Minor de edad. Singilan time. May araw ng paglilitis. Lahat tayo lilitisin. Nagkataon ito ng paglilitis kay Digong. Matatandaan din natin na meron din sinabi si Attorney Claire Castro, Undersecretary po ng Presidential Communications Office, na si Digong ang humiling yan. So mga DDS, huwag kayo masyadong magalit. Control lang kayo, kalmahan nyo lang dahil si Digong mismo ang humiling yan. And I quote the USEC. He was the one who asked for this. Sabi ni Castro. Inungkat ni PCO Undersecretary Claire Castro ang nakaraang pahayag ni Rodrigo Duterte tungkol sa ICC na minsan nang hinamon ng dating Pangulo na magmadaling pasukin ang Pilipinas para sa kanilang investigasyon. And I quote, pinamamadali niya yan, pinapamadali nga niya ang ICC. Diba sabi niya, hurry up. At ang sinabi pa niya, tomorrow. So mga kababayan natin, dapat mag-relax dahil hiling po ito mismo ng dating Pangulong Duterte. Sabi ni Castro. Correct. Si Digong mismo ang humiling yan. Kaya kalmahan nyo lang.
Si Tatay Digong mismo ang nag-request niyan na madaliin na yan. Ito ang naging sagot ni Palace Press Officer nang tanungin kung may paghahanda ba ang gobyerno sakaling hindi bumalik sa Pilipinas mula Hong Kong si Duterte sa gitna ng spekulasyon tungkol sa arrest order mula sa ICC. Susunod na si Bato dyan. Nakatunog si Bato kaya hindi sumama sa Hong Kong. Si Amy Marcos, nagsalita na rin ka-coffee. Of course, ipagtatanggol niya si Digong. Hindi natin alam kung anong relasyon sila meron, pero syempre to the rescue kay Digong yan. Amy, sa pag-aresto kay Duterte, gulo lang ang dulot nito. Sabi niya, hindi siya makapaniwala si Presidential Sister Senator Amy Marcos nang inaresto si former President Rodrigo Duterte matapos ilabas ng International Criminal Court ang warrant arrest laban sa dating Pangulo. And I quote the Senator, "Hindi ako makapaniwala medyo nayanig ako masyado. Kawawa naman si dating Presidente Duterte." Uy, naaawa. Naaawa si Amy Marcos dyan. Kawawa naman daw, nayanig daw siya, kumbaga nagulantang siya sa sitwasyon na ito na inaresto na si Digong, no? Sa Amy sa isang interview sa Tacloban ngayong araw po, March 11, 2025. Si Digong may mga binitiwang statement din siya, tutol siya ka-coffee, hindi bukal sa loob niya. Though may mga previous statement siya na sabi niya haharapin niya yan, pero as of kanina, tutol siya na plano siyang dalhin sa The Hague matapos siyang arestuhin. Ayaw niya kung tutuusin. Gusto niya dito siya sa Pilipinas litisin. Pero wala kang magagawa. Yan yung arrest order. Oh. Alam naman ng pagbigyan ka. Diba? Kahit presidente ka, ano yan? May kinikilingan. Ordinaryong tao ikukulong kapag dati kang presidente. Hindi. Magpapakulong ako dito sa bayan ko kung sakali, sabi ni Digong. Mariing tumutol si dating Presidente Duterte na dalhin siya ng mga otoridad sa The Hague matapos siyang arestuhin ngayong Martes dahil sa ICC arrest warrant laban sa kanya. Yan ang hindi ako papayag. I am a Filipino, you are all Filipino. Ako, pag nagkasala, you prosecute me in the Philippine courts before the Filipino judge, the Filipino prosecutor. Sagot ni Duterte kay PNP-SCIDG Chief Nicolas Torre III. In fairness kay Torre, ha? Very strong si General Torre. Hindi talaga siya iniwanan yan. Deserve maging PNP chief. Si General Torre, matapang ka-coffee at diplomatic kalmado. Kahit binabastos na siya ng pamilya Duterte, si Kitty, nagmura, di ba? Narinig nyo naman yung video nag-circulate na yan. Si Hanilet, halos dakmain na siya yung mukha niya, no? Ginagano na siya sa mukha, pero kalmado si Torre. Andiyan siya para i-serve. Alam niya yung mission niya, alam niya yung purpose niya, i-serve itong warrant of arrest. Kalmado, in fairness, napakahusay nito ni General Torre. At na-serve niya yung warrant na yan, hindi niya talaga binitawan hanggang maisakay ng eroplano yan si Digong. Si Robin Padilla naman, umaapila sa presidente. Biruin mo, kung hindi kayo nakakatawa. Kung lait-laitin ninyo ang presidente, ganoon na lang. Kayong mga maisog, mga nagmamaisog rally, kayong mga DDS, kung lait-laitin ninyo, kung tawagin ninyong bangag ang presidente, di ba? Gawan ninyo ng fake news na gumagamit ng coke. Sirasarain nyo yung pamilya niya, yung first lady, yung may asawa niya, yung pinsan niya, si Romualdez. So sige, wag na natin palampasin si Romualdez. Sige, exempt na natin yan. Yung asawa niya mismo, lait-laitin nyo. Siya mismo, lait-laitin nyo. Tapos ngayon, hihingi kayo ng tulong sa kanya. Aba, mahiya naman kayo. Sobra-sobra nang ang pambabastos siya sa presidente. Tapos ngayon, hihingi kayo ng tulong. Sabi ni Robin Padilla, "My earnest plea, Mr. President, is for you to exercise your executive power to halt the operations of the Philippine National Police in following directives from a foreign entity that undermine our laws and violate our sovereignty." Sa Tagalog, sinasabi ni Robin Padilla, "Mr. President, meron ka pang kapangyarihan, may executive power ka, ipatigil mo sa PNP yung pagsunod nila o yung pagtulong nila sa foreign entity." Ang tinutukoy niya dito yung ICC. Ipatigil mo yan. Sabi ni Robin Padilla, "The fate of our beloved country now rests in your hands, Mr. President." Nanakot pa. Ang magiging fate, ang kinabukasan po ng ating bansa, nasa kamay mo, Mr. President. We must consider the sentiments of our people, especially in these critical times when the world is shaping its future. Hoy, pakinggan daw po yung sinisigaw ng taong bayan. Talaga ba? Yan ba yung sinisigaw? Especially in these critical times when the world is shaping its future. Unity among Filipinos is crucial as we navigate this era of geopolitical conflict and trade wars. O unity daw. Nanawagan ng unity. Parang ayaw nyo yan noon. Ngayon, unity na ang tawag na nanawagan na kayo ng unity. Matapos yung bastusin itong gobyerno, bastusin itong administrasyon, mananawagan kayo ngayon ng unity.
Si Sara Duterte nagsalita din po. Meron siyang statement na binitiwan. Basahin natin. Pasensya na kayo, medyo information overload ito, no? Sunod-sunod ito ka-coffee. Napakaraming balitang nangyayari ngayong araw. And I read, mga kababayan, naka-letterhead yan ng OVP. Ang tanong nga dyan, yan ba talaga ang statement ng Office of the Vice President o statement lang ni Sara Duterte? Kasi bakit naka-letterhead yan? Ibig sabihin, kapag naka-letterhead yan, as a whole, yan yung statement ng Office of the Vice President. Pero kung kay Sara lang to, dapat hindi siya gumamit ng letterhead. And I quote, mga kababayan, today, our own government has surrendered a Filipino citizen, even a former president at that, to foreign powers. This is a blatant affront to our sovereignty and an insult to every Filipino who believes in our nation's independence. Nagpapakontrol daw tayo ng Pilipinas, nagpapakontrol tayo sa mga banyaga. Bakit daw natin sinurrender ang isang citizen? Si Digong daw. Bakit daw isinurrender sa foreign powers? Worse, former President Rodrigo Duterte is being denied his fundamental rights since he was taken into this morning. He has not been brought before any competent judicial authority to assert his rights and to allow him to avail of relief provided by law. As I write this, he is being forcibly taken to The Hague tonight. This is not justice. This is oppression and persecution. Oppression daw to and persecution daw yan, ka-coffee. Nakakaya kay Kian de los Santos. Oppression and persecution ito. Wow. This act shows the world that this government is willing to abandon its own citizen and betray the very essence of our sovereignty and national dignity. God save the Philippines. Kanino? Save kanino? Sa inyo ba yan? Yan yung kanilang mga statement dyan. Ay nako, ewan ko sa mga inyo. Lilitisin tayo. Lahat tayo lilitisin. Ako lilitisin, ikaw lilitisin. Lahat tayo lilitisin. Ito na yung paglilitis ni Digong. Yung mga kasalanan niyang ginawa noong siya ay mayor, umaamin naman siya. May mga chinugi siya. Marami siyang interviews, marami siyang clips. Sinasabi niya, chinugi niya yan, etc. EJK, hindi biro yung 30,000. Sige, exaggerated yung 30,000. 23,000. 25,000 ng mga Pilipino pinagtsuchugi. Ang daming collateral damage. Sabi ni Bato, collateral damage yung mga yan. Inosente, bata, 3-year-old, 15-year-old, 17-year-old boy, minor de edad, nadamay lang. Diba? Walang nanagot. Ito na, mananagot na. Maaabot na ng hustisya ng pamilya ng mga kamag-anak nitong 30,000 na chinugi, hindi binigyan ng due process, oppressed, persecuted. Nananawagan kayo ng oppression, nananawagan kayo ng due process, ibinigay nyo ba yan doon sa mga biktima? Ng tuktok hangyo ni Bato. Dapat si Bato, sunod na rin dyan. Diba? Anong take nyo dyan, ka-coffee? Medyo gulo, ka-coffee. Hindi natin maiiwasan yan. Magkakaroon talaga ng gulo. Sana wag lumala. Kasi Pilipinas din ang apektado. Sana yung mga DDS ma-realize nila. May chance pa sila. Wala pa naman verdict eh. Warrant of arrest pa lang yan. Ipagtanggol nyo si Tatay Digong. Ilabas yung pinakamagagaling ninyong abogado. Palutangin ninyo si Harry Roque. Sabi nyo, magaling naman yan. Diyan naman nagkukonsult si Digong. Ipagtanggol nyo si Digong. Diyan sa korte. Sa ICC. Huwag kayo dyan sa kalsada. Ano magagawa ng sigaw nyo dyan sa kalsada? Wala namang kapangyarihan na si PBBM dyan. ICC na yan. Ano, utusan niya ICC, pakawalan nyo. Hindi nga tayo miyembro niyan eh. Diba? Ilabas yung mahuhusay ninyong abogado dahil may kasalanan din sila. Hinayaan nilang maaresto si Digong. Wala silang ginawa. O siya, sige. Baka may komento kayo, opinion, reaction. Nakatutok pa rin tayo, ka-coffee. Mukhang walang tulugan ito. Mag-aantabay tayo sa mga development. Ano mangyayari dito sa sitwasyon na to. I-comment ang inyong opinion, reaction. Mga nasa Facebook, make sure naka-follow po kayo. Please like and follow. Yung mga nasa YouTube, click lang po na subscribe and hit the notification icon para updated po kayo sa ating mga bagong upload. See you, ka-coffee. Maya-maya lang. Naka-monitor tayo. I think hanggang alas 2 tayo nito magbabantay. Update ko kayo sa mga kaganapan. Ingat kayo, ka-coffee. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye.